partnership dissolution, withdrawal of a partner. So, last time yung topic natin, admission. No? Admission, ibig sabihin may pumasok na bagong partner. Ngayon naman, topic natin, withdrawal of a partner. So, paano kaya kapag withdrawal or retirement of a partner? So, dito kasi, no, kanina kasi, yung sa admission, may bagong partner. Kapag withdrawal or retirement ng partner, may paalis, no? Paalis ang partner. Paano kaya ang accounting doon, no? Sa withdrawal of a partner or retirement of a partner. Okay, may problem tayo dito, no? Diretso problem tayo, class. Diretso problem tayo para ma-elaborate natin yung accounting treatment for withdrawal of a partner. Connie, Sasha, and Jean are partners with capital balances of 80,000, 200,000, and 120,000 pesos, respectively. Profits and losses are shared in a 3:2:1 ratio. Sasha decided to withdraw and the partnership revalued its assets. So, sa partnership ni Connie, Sasha, and Jean, nag-withdraw si Sasha. So, aalis si partner Sasha sa partnership, no? Sa madaling salita. The value of the inventory was decreased by 20,000 and the value of land was increased by 50. Connie and Jean then agreed to pay. So, yan, no? Babayaran ng partnership si Sasha ng 230,000 pesos for her withdrawal from the partnership. Prepare the entry to record Sasha's withdrawal under the bonus method. Preparing the journal entry to record the withdrawal ng partner, kailangan nating i-consider yung interest, no? Interest ng retiring partner. So, ano-ano ba yung interest ng retiring partner? Unang-una yung capital balance, no? Ayan. Capital balance. Number 2, kailangan nating i-reflect sa kanyang capital yung profit or loss hanggang sa date of retirement. So, ayan, no? Ayan. Kailangan nating i-reflect syempre yung share niya in net income ng partnership, no? Ayan. Hanggang sa date ng kanyang retirement. So, any undistributed, kumbaga, no? Yung tinutukoy ng number 2, any undistributed profit or loss sa partner na aalis, no, kailangan na yan i-reflect sa kanyang capital. And number 3, yung tinatawag nating loans to or from partnership. Ito yung sa case ng loans payable and loans receivable. Kapag loans payable, ang partnership ang may utang kay partner, no? Kaya kailangan bayaran din 'yon ng partnership, no? Kung meron mang loan payable, no? Loan payable dun sa retiring partner. Or kung loans receivable naman, so when we say loans receivable, ang partner ang may utang sa partnership, no? Kaya receivable. So kapag receivable naman, pabawas naman 'yon, no? Kasi utang 'yon sa no? Utang 'yon sa partnership, no? Ng retiring partner. Ayan. So again, no, sa accounting for withdrawal of a partner, partnership dissolution, consider natin yung capital balance tapos yung mga undistributed profit or loss hanggang sa date of retirement. And yung mga loans. Ayan, no, dahil nga may aalis na partner, so dapat correctly stated, no, ang capital balances natin. So may adjustments na involved, no? Yung inventory. Yung inventory babawasan ng 20,000. Yan, 20,000. So ano muna, no? I-reflect muna natin. So we have Connie. No? We have Connie, Sasha, and Jean. So, capital nila, o kaya capital nila, no? Capital nila, 80,000, tapos 200,000, tapos 120.
Next natin, profit or loss. So, walang binanggit, no, as to undistributed profit or loss hanggang sa date of retirement. So, yan. Baka naka-reflect na yan dito, no, sa capital. Loans. So, wala rin binanggit na loans, no. So, hanggang capital lang tayo. Yan. Capital. Tapos, yung inventory. Yung inventory, magdi-decrease ng 20. Inventory, mababawasan ng 20,000. So, ang profit and loss ratio nila, no, 3:2:1. 3:2:1. So, meaning, 3/6, Connie, 2/6, Sasha, 1/6, Jean. So, 3 plus 2 plus 1 equals 6. I hope, no? I hope maalam naman kayo, no, in determining yung fraction kapag naka-ratio. Ayan. Inventory. So, 20,000, allocate lang natin sa kanilang profit and loss ratio. So, adjust muna natin yung capital, no? Ina-adjust natin yung capital balances. Kasi nga may paalis na partner. So, dapat correctly stated ang lahat ng capital, no? 20 times 3/6, 10,000. 20 times 2/6, magkano yun? So, 6,666.67. Di sakto. Okay. Tapos, 20,000 divided by 6, no? So, 3,333.33. And the value of land was increased by 50. So, dagdag naman sa land. No? Dagdag naman sa land ng 50,000. Ayan. Dagdag sa land ng 50. So, 50 times 3/6, that is 25. 50 times 2/6, that is 16,666.67. Tapos, 50,000 times 1/6, that is 8,333.33. So, adjusted capital balance nila, no? Before umalis si Sasha, no? Adjusted capital nila, no? Kay Connie, 80 plus 25 minus 10. 80 plus 25 minus 10, that is 95. Tapos, kay Sasha, so si Sasha ang aalis, no? 200,000 minus 6,666.67 plus 16,666.67, 210. Kay Jean naman, no, 120 minus 3,333 plus 8,333.33. That is 125. So, si Sasha ang aalis, no, sa partnership. So, supposed to be dapat ang babayaran sa kanya 210. Pero ang binayad sa kanya ng partnership 230,000, no? So, mas malaki yung natanggap ni Sasha, no? So, ano kaya 'yon? Bonus method tayo. So, ano 'yon? Bonus to old partner or bonus to new partner? So, analyze nyo, class, no? 210 kasi yung supposed to be, no, na babayaran natin kay Sasha. Pero binayaran siya ng 230. So, sobra tayo ng bayad ng 20. No? Yung 20,000 bonus, no? Sorry, bonus to retiring partner pala, no? Ayan. Bonus to retiring partner. Ayan. Ayan. Bonus to retiring partner. Ayan. So, again, no? Supposed to be 210,000 ang ibabayad natin kay Sasha, pero binayaran siya ng partnership 230. Therefore, yung sobrang 20,
bonus, no, dun sa umalis na partner. So parang ano lang din, no, parang admission lang din ah, ng partnership, no. So dahil may bonus to retiring partner, saan kukunin yung bonus? Dun sa capital ng naiwan. Yan. Ayan. So class, na diretso na tayo mismo ha dun sa pag-record ng entry ng Sasha's withdrawal, no, using bonus method. So to record syempre yung cash payment, no. So debit Sasha capital. Magkano? 210, no? Yan yung adjusted niya, di ba? 210,000. Tapos credit cash, no? So credit cash. Kano ang binayad sa kanya? 230,000. So may debit pa tayo, no, na 20,000, which is yun yung bonus to retiring partner. So saan kukunin ang bonus ng retiring partner? Kukunin sa capital ni Connie at ni Jean. So debit Connie capital, debit Jean capital. Magkano yun, no? Magkano natin i-allocate yung 20,000? Siyempre, hindi natin pwedeng gamitin yung P&L ratio, no, na 3:2:1, wherein 3/6 kay Connie, 1/6 kay Jean. Hindi na pwedeng gamitin yon, class, no? Kasi wala na si Sasha. Yan, umalis na si Sasha. Dalawa na lang ang maghahati, Connie and Jean. So, paano kaya yon? The bonus is 20,000 times 3:1 na lang sila, no? Si Connie at si Jean, 3:1 na lang. Therefore, kay Connie would be 3/4. Kay Jean would be 20,000 times 1/4. Kasi, di ba, 3:2:1. Connie, Sasha, and Jean. Dahil umalis na si Sasha, so ang naiwan na lang, Connie and Jean. 3:1. So, 3:1, 3/4 kay Connie, 1/4 kay Jean. Yan. I hope, class, no? Nasundan naman yung ating computations, no, so far. I hope nasusundan nyo, no? I hope nakakasunod kayo sa computation. So, proceed na tayo. 20,000 times 3/4, that is 15,000. 20,000 times 1/4, so 1/4 ng 20, divide lang natin ng 4, hindi 5,000. Yan. So, tapos na yung ating journal entry to record Sasha's withdrawal using bonus method. Yan. So, di ba parang katulad lang din ng ano, no, ng admission. Pero dito, ang pinagkukumpara natin yung adjusted capital compare doon sa actual na binayad sa partner. So, kung mas malaki yung binayad sa partner compare doon sa kanyang capital, then ang bonus doon sa retiring partner, doon sa nag-withdraw. No? Ang bonus ay doon sa umalis na partner. Kung mas maliit naman, diba, baliktad, no? 210,000 yung capital pero ang binayad sa kanya 200,000 lang. So, ang bonus naman nun kay old partners naman. So, I hope, class, no, again, nakuha nyo naman, no, yung accounting for partnership dissolution kapag withdrawal or retirement, no. So, ganito rin yung ginagawa natin kapag retirement of partners. So, again, consider yung interest, capital, profit and loss, tsaka yung loans, no. Just yung capital, tapos i-compare sa kung magkano ang binayad sa retiring partner. So, kung may natutunan ka naman, no, or kung nasundan mo naman yung computations, kung nakatulong sa'yo itong video na to, no, kung natulungan ka ng video na to, please give it a like, subscribe niyo po yung channel para mas motivated kami gumawa ng tutorials, no. Kasi pag nagsusubscribe kayo, no, mas ginaganahan kami, kumbaga, no, na gumawa ng mga accounting tutorial videos katulad nito. Tapos kung nakatulong sa iyo to,
share mo na rin sa iba, no? Share mo rin sa iba pang mga aspiring certified public accountants. So again, ang final answer natin dito would be ito. Ayan. Debit Sasha Capital, debit Connie Capital, debit Jean Capital, credit cash. 230,000 pesos.